yung frustration, mangyayari kasi feeling ng bata, dahil sa frustration, kaya niya nakukuha yung bagay na gusto niya. Or okay naman po yung behavior ng bata bago siya umalis, tapos nung makita niya yung therapy or kaya yung school, iyak siya ng iyak. Kasi malayo yung difference ng demands. Pagka kunwari sa bahay, pagka hindi niya na tinapos yung activity, o sige anak, wag na. Huwag na natin tapusin. However, pagka kunwari sa amin sa therapy, dahil meron nga tayong kailangan ma-achieve na skills, considering na alam natin na kaya niya yun, itatry natin i-push a little bit more dun sa kakayanan niya. Problema, pagka hindi po nagpapang-abot yung discrepancy, hindi po nagpapang-abot yung demands niya sa bahay, at saka demands niyo sa school. Kasi kung ako ho yung bata, syempre mas gugustuhin ko ho na masusunod yung gusto ko, which is usually na nangyayari sa bahay. Kaya every time na nakikita niya ho yung school or therapy, papasok na naman ako sa lugar kung saan kailangan, sumunod ako palagi. Syempre, nagkakaroon ho ng lamat para sa pananaw nila. Ngayon, ang tanong, trauma po bang tinatawag yun? Hindi. Kasi kung trauma po tinatawag yun, specific po yun dapat sa tao. Pero bakit mapaminsan mapapansin nyo pagkatapos na ng therapy, okay naman na yung bata? Namingiti na, masaya na siya. Kasi nga ho, ina-address lang natin. Ang trabaho po ninyo is that gawan din po ninyo ng paraan yun sa bahay. Kasi pagka hindi nyo po ginawa ng paraan yun sa bahay, ang tendency, feeling nila, dito lang ako pinapahirapan sa lugar na to eh. Dito lang ako sa therapy center pinapahirapan. Yung frustration, mangyayari kasi feeling ng bata, dahil sa frustration, kaya niya nakukuha yung bagay na gusto niya. Ngayon, may mga pagkakataon naman po na ganito. Iyak ng iyak yung bata, ayaw sumunod. Nanana po kay lolo, kay lola. Ang problema naman, pagka sa amin naman, isang sabi lang namin, sumusunod na agad yung bata. Magpa-fall na ho yun sa part 2 ninyo. Though meron po tayong tinatawag na generalization of learning. Ibig sabihin ho nun, kailangan yung natutunan niya dito sa isang lugar, kailangan matututunan niya rin dito sa isang lugar, at saka sa isang lugar. We can only do so much po as a therapist eh. Ibig sabihin, hindi ko na po pwedeng ma-address yung mga problema ninyo doon, but rather, ang kaya ko lang magawa is turuan kayo anong gagawin nyo on a specific situation. Mga instances, magsusumbong ko kayo sa amin. Susumbong nyo sa amin na kesyo ang kulit-kulit na mamalo sa bahay. Kami naman tong therapist, susubukan namin i-address. Susubukan namin na i-deal dito, magbibigay kami ng intervention, even to a point na magbibigay kami ng consequence. Kaso, ang hirap rin nun sa part ng bata kasi masyadong malayo na yung oras na nangyari yung pagkakamali niya at saka yung oras na sinetal mo yung pagkakamaling ginawa niya. Dapat, nung moment at may ginawang mali yung bata, i-address mo agad para nalaman ng bata or alam ng bata kung bakit siya napagalitan. Tayo maggagawa ng intervention. Kaya very important po talaga ang parent education.